Batayan sa kaalaman sa metodolohiya, pagtitipon, pagproseso at pagsusuri ng datos sa pananaliksik panlipunan. At ito ang nilalaman ng ating aaralin. Ito ay ang SWOT analysis, review sa mga kaugnayan na literatura, interview o panayam, pagtatanong-tanong, obserbasyon at eksperimental na pananaliksik. Ang SWOT analysis ay isang proseso ng pagsusuri na tumututok sa apat na pangunahing aspeto ng isang sitwasyon o organisasyon. Una ay ang strength o lakas, pangalawa ang weaknesses o kahinaan, pangatlo ang opportunities o pagkakataon, at panghuli ay ang threats o banta. Narito ang mga hakbang kung paano gumawa ng SWOT analysis. Una, tukuyin ang lakas o ang strength. Ang bahagi na ito ay tumutukoy sa mga aspeto ng iyong organisasyon o sitwasyon na nagbibigay kaalaman o lakas. Halimbawa, kung ikaw ay isang negosyante, maaaring kabilang dito ang mga sumusunod. Tanong na makakatulong. Ano ang mga aspeto ng iyong negosyo o organisasyon na nagpapalakas dito? Ano ang mga bagay na nagiging dahilan ng iyong tagumpay? Pangalawa, tukuyin ang kahinaan o weaknesses. Dito naman natin titignan ang mga aspeto na nagpapahina sa iyong organisasyon o sitwasyon. Maaari itong mga bagay na nagiging hadlang sa iyong pag-unlad o nagiging sanhi ng problema. Halimbawa na lang dito ay ang mga nasa ibaba. Anong tanong nga ba ang makakatulong? Ano ang aspeto sa iyong organisasyon o sitwasyon na nagiging hadlang sa iyong tagumpay? Pangalawa, ano ang bagay na hindi mo kayang gawin o wala kang kakayahan? Pangatlo naman ay tukuyin natin ang pagkakataon o opportunities. Ang pagkakataon ay mga posibilidad o paborableng kalagayan na maaari mong samantalahin upang mapabuti o mapalago ang iyong negosyo o organisasyon. Ang halimbawa na lang dito ay ang mga nasa ibaba. At bibigyan ko kayo ng mga tanong na makakatulong. Una, ano nga ba ang mga pagkakataon na maaari mong samantalahin? Pangalawa, ano ang mga trends o pagbabago sa industriya na makikinabang ka? Dadako naman tayo sa panghuli. Tukuyin ang banta o threats. Ang banta ay may mga posibleng hadlang o panganib na maaaring makasira o magdulot ng problema sa iyong organisasyon o sitwasyon. Ang halimbawa na lamang ng mga to ay ang iyong mga nasa ibaba. Tanong na pwede mong gamitin. Ano nga ba ang mga panganib o banta na maaari mong maapekto sa iyong negosyo o organisasyon? Ano ang mga external factors na maaari mong hindi mo kontrol ngunit may epekto sa iyong tagumpay? Doon ang mga kaugnayang literatura at pag-aaral o literature review. Ito ay isang mahalagang bahagi ng anumang pag-aaral o pananaliksik. Una ay ang pagpili ng paksa o tema. Bago magsimula sa pagsusuri ng literatura, tiyakin na malinaw ang iyong paksa o tema. Dapat ito ay may kinalaman sa iyong pangunahing layunin na pananaliksik. Makakatulong sa pagbuo ng iyong argumento o hypothesis. Pangalawa, paghanap ng mga kaugnayang pag-aaral. Maghanap ng mga naunang pag-aaral, libro, artikulo, thesis at iba pang akademikong materyales na may kaugnayan sa iyong paksa. Maaaring gamitin ang mga sumusunod na sources. Una, Google Scholar para sa mga akademikong artikulo at journals, Philippine e-journals para sa mga lokal na journals at research, online databases tulad ng JSTOR, Scopus at ProQuest, mga aklat sa library at mga thesis o disertasyon. Pangatlo, pagsusuri ng mga ugnayan ng mga pag-aaral. Sa pagsusuri ng mga literatura, mahalaga sa matukoy kung paano ang bawat pag-aaral ay nag-uugnay sa isa't isa. Isaalang-alang ang mga sumusunod, mga pagkakapareho. Ano ang mga pangunahing ideya o resulta na tumutugma sa iba't ibang pag-aaral? Mga pagkakaiba. Ano ang mga hindi pagkakasunduan o pagkakaiba ng mga pag-aaral? Bakit may mga ganitong pagkakaiba? Gap o kakulangan. May mga aspeto ba sa paksa na hindi pa nasusuri o napagtutuunan ng pansin? Organisasyon ng iyong review. Ang review ng literatura ay kailangang maayos na organisado upang madaling maunawaan. Narito ang ilang paraan na pag-organize ng iyong review. Tematikong organisasyon. Ang makaugnayan ng pag-aaral ay pinapangkat ayon sa tema o paksa. Halimbawa, kung ang iyong paksa ay tungkol sa epekto ng social media sa pag-aaral, maaari mong igrupo ang mga pag-aaral
batay sa epekto ng social media at akademikong performance, mental health at social behavior. Kronolohikal at organisasyon. Kung ang mga pag-aaral ay umuunlad o nagbabago ayon sa panahon, maaaring ayusin ang mga ito batay sa taon at pag-publish. Halimbawa, maaari mong ipakita kung ano ang pananaw ng mga pananaliksik tungkol sa isang paksa ay nagbabago sa paglipas ng taon. Metodolohikal at organisasyon. Ang mga kaugnay na literatura ay maaaring i-organisa ayon sa metodolohiyang ginagamit sa bawat pag-aaral, tulad ng mga eksperimento, case studies, survey, at qualitative research. Sumulat ng review. Pagsulat ng review ng literatura. Matatapos ang pagsuri, isusulat mo na ang i-review. Narito ang mga hakbang sa pagsusulat. Panimula, ipakilala ang paksa at paliwanag kung bakit mahalaga ang pagsusuri ng makaugnayan na literatura. Ibigay ang layunin ng review at kung paano ito makikinabang sa iyong pananaliksik. Katawan ng review, magbigay ng buod sa bawat pangunahing literatura pagkatapos sa ipaliwanag ang mga ugnayan sa pagitan ng mga ito. I-highlight ang mga pangunahing konsepto, resulta, at iyong pag-aaral mula sa natuklasan ng mga naunang pag-aaral at kung paano mo ito maaaring palawakin at pagbutihin. Bibigay ng pakilala at pagbanggit sa mga pinagmulan or citations. Huwag kalimutan ang pagbibigay ng tamang pagkilala sa mga pinagkunan ng iyong impormasyon. Gumamit ng tamang format ng citation tulad ng APA, MLA, or Chicago style. Depende sa hinihingi ng iyong guro or institusyon. At ang panghuli, pag-revise at pag-proofread. Matapos magsulat ng iyong review, balikan ito at ayusin kung kinakailangan. Siguraduhing malinaw, lohikal at walang pagkakamali sa gramatika o spelling. At ang panghuli ay konklusyon. Ang paggawa ng review ng mga kaugnayang literatura at pag-aaral ay isang mahalagang bahagi at pananaliksik. Hindi lamang nito tinutulungan ang mananaliksik na makuha ang impormasyon mula sa naunang mga magkaaral, kundi pinapalawak din nito ang kaalaman at nagbibigay ng pundasyon para paggawa sa bagong kontribusyon ng iyong larangan. Ang interview, panayam o pagtatanong-tanong ay isang paraan sa pagkuha ng impormasyon mula sa isang tao sa pamagitan ng tanong. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pananaliksik lalo na kung nais mong makakuha ng malalim na pananaw o impormasyon na hindi makikita sa mga nakasulat na materyales. Narito ang mga hakbang kung paano gumawa ng isang interview o pagtatanong-tanong. Tukuyin ang layunin ng panayam. Ano ang layunin ng iyong panayam? Ano ang nais mong matutunan o makuha mula sa isang taong nagkakausap? Halimbawa, kung ang layunin mo ay alamin ang mga opinyon ng mga guro tungkol sa online learning, ang mga tanong ay dapat tumuon sa kanilang karanasan at pananaw sa isang paksa. Pangalawa, pumili ng tamang respondente. Pumili ng mga taong may kaalaman o karanasan na may kaugnayan sa iyong paksa. Halimbawa, kung ang paksa ay tungkol sa edukasyon, maaari mong piliin mag-interview ang mga guro, estudyante o eksperto sa larangang iyon. Maghanda ng mga tanong. Gumawa ng mga open-ended question, mga tanong na hindi kayang sagutin ng oo o hindi. Ang mga tanong ito ay magbibigay daan sa mas malalim na sagot at magpapaliwanag. Iwasan ang mga leading questions, mga tanong na naglalaman ng bias o nagpapakita ng sagot na nais mo. Iorganisa ang mga tanong ayon sa lohikal at pagkakasunod-sunod. Maaring magsimula sa mga pangkalahatang tanong at magtatapos sa mga partikular o detalyadong tanong. Mga halimbawa ng tanong, paano mo na ilalarawan ang iyong karanasan sa ganitong paksa? Ano-ano ang mga hamon ng iyong naranasan sa ganitong paksa? Paano mo naiisip o mapagbubuti ang paksang ito? Ano ang makakahalagang aral na natutunan mo mula sa iyong karanasan na paksa? Iset ang detalye ng panayam. Petsa o oras, pagtakda ng oras na pagiging maginhawa para sa iyong respondent. Lugar, siguraduhing tahimik at komportable ang lugar ng interview. Kung online, tiyaking maayos ang internet connection. Format, tukuyin kung ano ang panayam, face-to-face, telepono o online, gamit ang Zoom, Google Meet at iba pa. Panglima, maghanda ng mga kagamitan. Recorder, kung maaari, gamitin ang isang recorder tulad ng cellphone upang maitala ang mga pagsagot ng respondent. Notebook, magdala ng papel at panulat para magtala ng mga mahalagang puntos at sagot kung kinakailangan. Checklist, ihanda ang iyong mga tanong upang hindi malimutan sa interview.
Panimula sa panayam. Batiin ang respondent at ipaliwanag ang layunin ng panayam. Magbigay ng kaunting background tungkol sa iyong pananaliksik at kung paano magagamit ang mga sagot nila. Ipaalam na magiging confidential ang kanilang mga sagot kung kinakailangan. Tanungin kung pwede bang i-record ang panayam. Isagawa ang panayam. Magiging magalang. Ipakita ang respeto sa respondent at magbigay ng oras para mag-isip at magpaliwanag ng sagot. Maging flexible. Bagamat may listahan ka ng tanong, maging handa na mag-adjust depende sa daloy ng usapan. Magbigay ng space. Bigyan ng oras ang respondent upang makapag-isip at magpaliwanag ng buo sa kanilang sagot. Gamitin ang active listening. Makinig ng mabuti at kung kinakailangan, mag-follow up ng tanong upang mapaliwanag ang sagot. Pagtatapos ng panayam, magpasalamat sa respondent sa kanilang oras at pagsagot. Ipaalam kung kailangan nila aasahan ang follow-up kung mayroong pagdadagdag na impormasyon. Tanungin kung may nais silang idagdag o ipaliwanag na hindi pa nasaklaw ng mga tanong. At panghuli, pagtala at pag-analyze ng mga sagot. Matapos ng panayam, i-review ang tala at record ang sagot. I-organisa ang mga sagot at i-analyze ang mga ito batay sa iyong layunin at mga tanong. Maghanap ng mga pattern o common na tema sa mga sagot. Obserbasyon. Ginagamit ito upang makakuha ng direktang datos mula sa natural na pagkapaligiran at sa aktwal na pangyayari. Tukuyin ang layunin. Alamin kung ano ang layunin ng iyong obserbasyon, ano ang nais mong matutunan o makita. Halimbawa, kung ikaw ay nagsasagawa ng obserbasyon sa klase, maaari mong layuning obserbahan kung paano nakikasalimuha ang mga estudyante o kung paano nila tinutulungan ang mga gawain. Pangalawa, pumili ng lugar at oras ng obserbasyon. Piliin ng tamang lugar kung saan isasagawa ang obserbasyon. Halimbawa, kung nais mong obserbahan ang interaksyon ng mga bata sa paaralan, pumili ng klase o aktibidad na may maraming bata. Magtaas ng oras o magtakda ng oras para maisagawa ang obserbasyon sa pinakaangkop na panahon upang makita ang mga aspeto na nais mong obserbahan. Pangatlo, maghanda ng mga tool o kagamitan. Kung kinakailangan, magdala ng notebook o talaan upang magsulat ng mga napapansin at obserbasyon. Maaari ring gumamit ng video recorder or audio recorder kung kinakailangan. I-plan ang iyong obserbasyon. Alamin kung anong mga bagay o pag-uugali ang nais mong tutukan. Magtakda ng mga specific na aspeto kung gusto mong obserbahan. Halimbawa, mga reaksyon ng tao sa isang sitwasyon. Panglima, isagawa ang obserbasyon. Mag-obserba ng maayos nang hindi nagpapakita ng labis na pansin upang hindi maapektuhan ang natural ng aksyon o kilos ng sitwasyon. Mag-obserba. Iwasan ang magbigay ng opinyon o interpretasyon agad. Magtala muna ng mga factual o obserbasyon. Pang-anim, tala at dokumentasyon. Gumawa ng tala upang nag-oobserba. Isulat ang iyong napansin kahit na ang mga simpleng detalye tulad ng oras, lugar, aktibidad. Kung may video o audio recording, tiyaking may tamang labeling para madali itong i-review. Ang layunin ng eksperimentasyon ay makuha ang epekto ng isang variable sa isa pa sa ilalim ng kontroladong kondisyon. Tukuyin ang layunin ng pananaliksik. Ano ang nais mong malaman? Halimbawa, nais mong malaman kung paano nakakaapekto ang oras sa pag-aaral sa performance ng estudyante sa exam. Pangalawa, magplano ng eksperimento, piliin ang mga variable. Independent variable, ang variable na pinapalitan o binabago. Halimbawa, oras ng pag-aaral. Dependent variable, ang variable na sinusukat o tinitingnan kung paano ito apektado. Halimbawa, academic performance or exam score. I-control ang iba pang mga variable na maaaring makaapekto sa resulta tulad ng oras, ng pagtulong, kapaligiran at iba pa. Pangatlo, gumawa ng hypothesis. Ang hypothesis ay isang bahayag o prediksyon tungkol sa ugnayan ng mga variable. Halimbawa, kung ang oras ng pag-aaral ay tataas, tataas din ang academic performance ng mga estudyante. Pang-apat, magdisenyo ng eksperimento. Random assignment. I-randomize ang mga kalahok sa eksperimento upang maiwasan ang bias at matiyak na pantay-pantay ang grupo. Control group versus experimental group. Experimental group, ang grupong may eksperimento o bagong treatment. Halimbawa, mga estudyanteng nag-aaral ng 3 oras. Control group, ang grupong walang eksperimento. Halimbawa, mga estudyanteng nag-aaral ng 1 oras.
Panglima, mangolekta ng datos, magsagawa ng eksperimento ayon sa iyong plano. Tiyaking sumusunod ang lahat sa kalahok sa mga parehong kondisyon, maliban sa independent variable. Pagsukat ng dependent variable, kolektahin ang mga datos mula sa eksperimento, halimbawa mga scores sa exam. Pag-aanalisa ng datos, statistical analysis, gamitin ang mga statistical tools tulad ng mean, standard deviation at t-test upang pag-aralan ang mga datos. Tukuyin kung may kabuluhang epekto ang independent variable sa dependent variable. Pagbuo ng konklusyon. Batay sa mga resulta ng eksperto, suriin kung tama ang iyong hypothesis o hindi. Halimbawa, kung mas mataas ang performance ng grupo na nag-aaral ng mas matagal, maaaring patunayan ng eksperimento na may positibong epekto ang oras sa pag-aaral ng exam scores. Pagsulat ng ulat at pananaliksik. Isulat iyong findings at mga konklusyon sa isang malinaw at organisadong paraan. Maaaring magsama ng mga charts, graphs at tables para madaling paikita ang mga resulta. At ang huli, pag-review at pag-revise. Reviewin ang eksperimento para siguraduhin walang mga pagkakamali sa disenyo, pagkuha ng datos o pagsusuri. Tiyakin na ang mga resulta ay maaasahan o maaaring ulitin o i-replicate ng iba pang mga mananaliksik. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Shaneska Catherine Malana at akin pong tatalakayin ang mga batayang kaalaman sa metodolohiya sa pananaliksik panlipunan. Narito ang mga paksang ating pag-uusapan sa ating talakayan. Kabilang dito ang pag-aaral kaso o tinatawag ding case study, action pananaliksik or action research, content analysis, at ang panghuli ay ang survey na pananaliksik. Atin nang simulan ang ating talakayan sa pag-aaral kaso. Ito ay isang metodo sa pananaliksik na mailalarawan sa pamamagitan ng pag-aaral ng isang napapanoong kaso o mga kaso sa tunay na buhay. Sa pag-aaral kaso, detalyadong inilalarawan ang sitwasyon ng isang tao, bagay, lugar, pangyayari o phenomenon at iba pa upang maging batayan ng mga katulad na pag-aaral sa mga kaugnay na kaso sa hinaharap. Ayon kay Yin, ang isang case study maaaring humango ng mga datos mula sa tuwirang obserbasyon, interview, dokumento, artifacts at iba pa. Sa pagsasagawa ng mga pamamaraang ito, sinisikap na tipunin ang mga espesipikong detalye, mga di karaniwang pangyayari, at mga iba pang mahalaga at kaugnay na datos upang higit na maunawaan ang isang kaso. Ibig sabihin, ito ay pag-aaral sa kaso na karaniwang nararanasan na ng mga tao o kaya'y isang mabigat na suliranin na kinakaharap. Subalit, ang ganitong paraan ng pag-aaral ay nililimitahan lamang sa isang espesipikong usapin ang napakalawak na paksa. Dito sa pag-aaral na ito ay mas binibigyang pansin o diin ang isang partikular na kaso kung saan may layuning pangkalahatan ang mga resulta at kaalamang makukuha mula sa pag-aaral. Upang maituring ang isang bagay na kaso, dapat itong espesipiko, complex, at may pag-iral. Halimbawa na lang, ang isang mag-aaral, guro, mga bata, matanda, at iba pa. Kung mapapansin sa ganitong paraan ng pag-aaral, ay kaunti lamang ang respondente na kasangkot kung ikukumpara sa ibang mga pamamaraan. At upang makapangalap ng datos sa pag-aaral na ito ay maaaring humango sa tuwirang obserbasyon o direktang obserbasyon ng mananaliksik mula sa kanilang pinag-aaralan. Sa pamamagitan nito, mas nakikita o mas nasasaksahan nila ang bawat kaganapan o pangyayari kung sa gayon mas detalyado ang datos at espesipiko na ang kanilang makukuha. Maaaring pag-aralan bilang kaso ang pagkatuto ng Filipino ng isang Koreanong nag-aral sa Pilipinas, ang biglaang pagtaas ng benta ng isang kumpanyang halos malugi na sa loob ng mahabang panahon, ang kahirapan ng ilang tukoy na pamilyang benepisyaryo ng programang Pantawid Pamilyang Pilipino ng gobyerno,
o ang malubhang korupsyon ng ilang tukoy na alkalde sa isang probinsya. Ang naiisip ko pang halimbawa nito ay ang pagbagsak ng ekonomiya ng maraming bansa dahil sa isinasagawang hakbang para sa ikalulutas ng sakit na kumakalat ngayon. At ang ating pangalawang paksa ay ang aksyon pananaliksik o tinatawag nating action research sa Ingles. Pananaliksik na nakatuon sa paglutas ng espesipikong suliranin sa loob ng silid-aralan o kaya'y kaugnay ng proseso ng pagkatuto sa isang partikular na sitwasyon. Ito ay isang sistematikong pag-iimbestiga upang magkahanap ng solusyon sa mga suliraning kinakaharap sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Kadalasang lokalisado ang setting at espesipiko ang sitwasyon na ginagawa ng action research, tulad na lamang ng mga suliraning kinakaharap ng isang eskwelahan, negosyo, komunidad, ahensya at organisasyon na mapapabuti sa kahusayan at kabisaan ng kanilang paggawa o sistema. Itinala ni Camis at McTaggart ang mga yugto sa pagsasagawa ng action research. Mayroon tayong 4 kabilang rito ang pagpaplano, implementasyon, obserbasyon at pagmumuni. Ating simulan sa pagpaplano. Sa pagsasagawa ng action research ay kinakailangang maghanda muna ng plano kung paano ba dapat solusyonan ang usaping nasabi. At bago nga ito, kinakailangan muna alamin kung anong suliranin ang dapat bigyang pansin. At doon manggagaling ang konklusyon kung anong aksyon ang dapat gawin upang maging basehan ng kanyang pagpaplano. Pagkatapos ng pagpaplano, saka naman papasok ang implementasyon at sisimulan na ang pagsasagawa ng inihandang plano sa nasabing suliranin. At ang pangatlo ay ang obserbasyon. Habang isinakakatuparan ng plano ay tinitipon ang mahalagang datos sa pamamagitan ng obserbasyon o pagmamasid upang makita kung saan mahina, malakas at epektibo ang solusyon na ating napagplanuhan. Ito ay tumutukoy sa pagsusuri upang makita ang kaganapan patungkol sa resulta ng ating ginagawa o pagsasagawa. At ang panghuli sa ating yugto ay ang pagmumuni. Dito naman papasok ang pag-aanalisa sa mga pangyayari sa implementasyon batay sa mga datos sa ating obserbasyon. Dito maaaring magrebisa batay sa pangangailangan o magpatuloy kung naging mabisa ba ang proyekto. At ang pangatlo sa ating paksa ay ang content analysis. Ang pagsusuring tematiko ay isang metodolohiya na ginagamit upang matukoy at masusing pag-aralan ang mga pangunahing tema o padron sa loob ng isang teksto. Sa paraang ito, nilalayo ng mababasa na tuklasin ang mga ideya, mensahe, at mga paksa na paulit-ulit o may malalim na kahulugan sa kabuuan ng akda. Sa pamamagitan ng pagsusuring tematiko, maaari ding masuri ang mga ugnayan ng mga elemento sa teksto tulad ng karakter, setting, at estruktura ng naratibo upang makuha ang mas malalim na ibig sabihin ng akda. Magkapareho sa pagsusuri ng nilalaman o content analysis, ang pagsusuring tematiko ay nakatuon din sa pagbibigay kahulugan sa nilalaman ng teksto. Subalit, ang content analysis ay mas nakapokus sa sistematikong pagsusuri ng mga partikular na elemento tulad ng mga salita, parirala o simbolo. Ang content analysis ay tumutukoy sa teknik upang makagawa ng mga katanggap-tanggap na prediksyon sa pamamagitan ng interpretasyon at pagkokoda sa mga teksto sa pamamagitan ng sistematikong pagtataya sa mga ito. Ngunit ano nga ba ang pagkokoda at interpretasyon? Ang pagkokoda, ito ay ang proseso ng pagbibigay kahulugan sa mga pahayag upang makabuo ng mga tinatawag na tema. Samantala, ano nga ba ang interpretasyon? Ito naman ay ang pagpapakahulugan sa mga pahayag na maaaring base sa temang kinabibilangan nito. Kung gayon, ang maituturing na paraan ng paghihimay sa nilalaman ng isang teksto
at pagtukoy sa konteksto at halaga ng nilalaman ng isang dokumento. Maaaring gamiting basehan din ang mga proseso ng document at discourse analysis bilang paraan sa pagsusuring katulad ng pagkakaroon ng content analysis. At ang panghuli ay ang survey na pananaliksik. Survey ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagsasagot ng talatanungan o questionnaire sa mga taong nakapagbibigay ng saloobin, opinyon o impormasyon hinggil sa paksa ng pananaliksik. So, ang survey na pananaliksik ay isang uri ng metodolohiya sa pananaliksik na ginagamit upang makakalap ng mga impormasyon mula sa isang malaking bilang ng mga tao sa pamamagitan ng mga tanong o survey. Sa pananaliksik, panlipunan, ang survey ay kadalasang ginagamit upang matukoy ang opinyon, karanasan, pananaw o saloobin ng mga tao patungkol sa isang partikular na paksa. Karaniwang ginagamit ito sa mga disiplina tulad ng sosyolohiya, psikolohiya, politikal na agham, at iba pa. Sa Filipino, ang survey ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng mga questionnaire o interview na ginagamit upang mangalap ng mga datos mula sa mga kalahok o respondente. Kung kaya't sa konteksto ng batayang kaalaman sa metodolohiya sa pananaliksik panlipunan, ang survey ay isang mahalagang bahagi ng mga kasangkapan na ginagamit upang masuri ang mga issue, problema o katanungan sa lipunan. Ang mga datos mula sa survey ay nagbibigay ng malawak na larawan ng mga ugali, opinyon at asal ng mga tao sa isang partikular na konteksto. Halimbawa, kung nais mong alamin ang mga opinyon ng mga kabataan ukol sa isyu ng social media, maaaring magsagawa ng survey sa pamamagitan ng mga tanong. Halimbawa ng mga tanong na ito ay: Una, anong social media platforms ang madalas mong ginagamit? O di kaya naman, paano nakakaapekto sa iyong araw-araw na buhay ang paggamit ng social media? O di kaya, ano ang inyong opinyon tungkol sa mga epekto ng social media sa mental health? Ang mga ito ay ilan lamang sa mga halimbawang pwedeng gamitin sa survey na pananaliksik. Gamit ang sagot ng mga kalahok, ang mga mananaliksik ay maaaring makagawa ng mga generalisasyon o kabuoang interpretasyon hinggil sa paksa ng pag-aaral. Narito ang mga hakbang sa pagsasagawa ng survey. Mayroon tayong 5 hakbang. Una ay ang pagbuo ng tanong, pagpili ng respondente, pagbuo ng questionnaire, pagkolekta ng datos at huli ay ang pagsusuri ng datos. Ito rin ay epektibo sa paglalahad ng impormasyon o datos na mula sa isang malaking pangkat na hindi magagawang kapanayamin sa pamamagitan ng FGD o ang tinatawag na focus group discussion. Maaari ding magsagawa ng survey hinggil sa kagustuhan ng mga pelikula at iba't ibang pangkat ng mga tao. Halimbawa ay kabataang estudyante at kabataang profesional. At dito na po nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig.